Ang araw na ito, November 8, ay dineklara ring National Day of Prayer. Para tayo ay bigyan ng iba pang mga detalye tungkol dito, makakapanayan po natin si Father Francis Lucas, CBCP Executive Director, Commission on Social Communication and Mass Media. Magandang hapon, Father Francis. Magandang hapon. Ako yung Executive Director ng Catholic Media Network. Okay, go ahead. Father, ito po ang araw na ito ay dineklarang National Day of Prayer. Para saan po natin ito ginugunita? Itong National Day of Prayer ay statement na ginawa sa ngalan ng mga obispo ng ating Pangulo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, si Archbishop Socrates Villegas. At ang kanyang hiling at hinihiling sa lahat ng mga parokya, sa lahat ng mga dioceses, prelatures, at lahat ng mga communities na mamayang gabi, yung alas 6, ay papatingtingin ang mga parish bells, no, para gunitain ang malaking sakunang nangyari noong isang taon. At yun nga, merong special prayer na pwedeng i-download o na ipadala na rin sa iba't ibang mga obispo na dadasalin ng mga tao mamaya, no, at sa kanilang mga misa. Gugunitain natin ang malaking awa ng Diyos sa gitna ng disasters natin. Marami ring tumulong. Tayo ay hindi nawawala ng pag-asa bilang mga mananampalataya. At dito rin ay gugunitain natin ang kahalagahan ng dangal ng tao na hindi tayo pwedeng magapi ng material ng mga sakuna. Gayon din ang pagtulong natin, pagkalinga sa isa't isa. Lalo sa panahon ngayon na pagdating ating Panalapapa sa January 15 na ang kanyang tema ay Mercy and Compassion. Ang tunay na pagkalinga at pangangalaga sa bawat isa. Father, kanina po ay nabanggit nyo nga yung gagawin natin mamayang gabi sa mga simbahan at nung nakaraang taon po at hanggang ngayon, napakalaki po ng papel na ginampanan ng mga simbahan. Hindi lang po doon sa mga areas na naapektuhan, pati na rin po dito, may iba't iba pong mga parokya na parang nag-adopt a church para po tulungan yung mga ibang mga tao sa komunidad. Oo, at hindi lang yun, pati din sa abroad, may mga naging partners ang mga mahirap na lugar. Sa araw ng ito, yung Catholic Media Network, yung network ng broadcast network ng CBCP, ng Katoliko, ay nandun ngayon sa Tacloban kasi pinapairal namin yung message of hope, that mercy and compassion ng Banal na Papa. Kaya meron dong pagbibigay ng mga, ang tawag namin, hope for faith. Meron itong mga pagpapakain sa iba't ibang mga barangay. Meron ding pamimigay sa mga tao na huwag malimutan ang kanilang pananampalataya sa Diyos, na mga rosaries. Nagkaroon tayo ng campaign dyan at marami nagpadala mga rosaryo. Malaking pasasalamat natin doon sa lahat ng nagpadala at iba-iba mga istorya nila kung paano ginawa yung rosaries. At marami sa gumawa ng rosaries, alam nyo, meron silang kasaysayan sa buhay nila na natulungan sila sa gitna ng kalumbayan, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, na umasa sila at nagrosaryo sila. So yun, ganyan din, meron tayong mga pamimigay dyan ng mga novenas, ng mga scapulars at iba't iba pa. At yun nga, mamayang gabi rin, from 5 o'clock, merong maraming libu-libong mga tao, kasama yung mga grupo doon, at alam ko yung kabataan ang Bulig Isko, kung tawagin yung mga youth dyan, kasama rin yung DOT at iba pang mga grupo ng LGUs, magsisindi sila ng kandila. No? Ito, sabi ko nga, malaking arrive dito sa atin kasi candles yan, kilometers by kilometers sa Tacloban City para panibaguhin natin ating pag-asa sa Diyos at pag-asa sa kakayahan ng tao, sa kapangyarihan ng Diyos sa atin. At kunitain din mga namatay, at gayon din magpasalamat ang mga nabubuhay pa. Okay. Father Francis, magandang hapon po, sir. Si Kirby po ito. Father, tanungin ko lang po, ang Santo Papa po ay darating po January 2015 at nagbigay nga po siya ng message of hope. Ito nga po yung mercy and compassion. Sa tingin niyo po, Father, malaki po ba ang effect nito sa ating mga kababayan, especially po doon sa mga Yolanda survivor po, na mas magkakaroon po ng mas matingas na pag-asa para po muling bumangon yung ating mga kababayan dito po sa unos na nangyari po sa kanilang buhay? Sa mga
informal survey, tsaka mga formal surveys at mga pakikipag-usap natin at ng ating mga grupo dyan sa Tacloban, kasama ang simbahan, alam nyo ang mga tao, lalo mga Pilipino, ang talagang pinapanghawakan na lang nila sa kanilang buhay ay ang pag-asa na nanggagaling sa Diyos. Nako, marami ka ma-interview dyan. At minsan nga, yung pang pinakamaliit na tao, yung pinakamahirap, pinakanabiktima ng malupit na tadhana, ang nagsasabing, hindi ho kami nawawala ng pag-asa. At sana nga makita daw nila si Pope Francis nang mabasbasan pa sila, na makaigpaw sila sa mga kahindig-hindig na pangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. So malaki expectation nila sa pagdating ng ating banal na Papa. Father Francis, ano po sa tingin niyo ang leksyon na dapat nating isapuso dahil po sa nangyaring Typhoon Yolanda? Ang unang-una, alam natin na ang climate change, ang patuloy na sakuna na hindi lang nature-made o ginawa ng kalikasan, kundi gayon din, ito'y sanhi rin ng kalupitan ng tao sa kapwa-tao at kalupitan din ng tao sa kalikasan. So yun ang unang-una nating dapat ikita sa ating isipan. At ito ay nangyayari dahil karaniwan nalilimutan na natin ang tunay na pagtawag sa Diyos, pagtitiwala sa Kanya, at ang pinakamahalaga, maging buhay na saksi ng buhay ni Kristong ipinakita sa atin. Lalo yung pagbibigay natin ng halaga sa dignidad ng tao, ganun din sa pagrespeto, paggalang sa kapwa-tao natin, tsaka sa lahat ng nilalang ng Diyos, na huwag natin tingnan na isang material na bagay lang o hindi ito yung mga biyaya ng Diyos sa atin. At kahuli-hulihan, sana magtayo tayo ng mga sambayan ng Kristiyano, ang mga grupo ng taong mananampalataya na isinasa buhay nila ang mercy, compassion, at saka love, faith, and hope. At Father, panghuli na lamang po, para po dun sa mga taong hindi makapunta sa Tacloban at dun po sa hindi makapunta sa kanilang mga parokya o sa kanilang mga komunidad, paano po tayo makikiisa sa National Day of Prayer? Sa National Day of Prayer, meron ngang prayer na nilathala ang CBCP, no? So pwedeng puntahan sa website ng CBCP yan. Lalagay nyo lang sa browser nyo. At sa inyong mga tahanan ay makinig kayo. At gayon din, sa mga newspaper, napalagay na yan. Sa mga website din ng iba't ibang mga networks natin. So pwede nilang tingnan lang yon at magdasal. Kung wala naman sila nitong ready-made prayer, yun nga, ulitin ko, magpasalamat sa Diyos na buhay pa yung marami sa atin. Pangalawa, maghumingi ng tulong sa Diyos na hindi tayo mawalan ng pag-asa. At pangatlo, makintal sa ating isip at damdamin ang tunay na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Okay, maraming salamat po. Father Francis Lucas, Executive Director po ng Catholic Media Network.